never, never, no, sabi nga niya, never did we discuss about prolonging his stay sa gobyerno sa Malacanang. Never. Hindi niya inisip yun. Because I was there, kita ko yun dahil ako nakikipag-usap sa kanya, ako nagtutupad. Remember that I endorsed BBM. And remember PDP endorsed BBM. But during the time, hindi siya nag-isip paano siya itigil. Na kayang-kaya niyang gawin. At sa pagmamahal niya sa Pilipinas, sa pagmamahal niya sa mga tao, ito marirelate ko first hand sa inyo. In January 2025, nagkahanda ng magkagulo. Siya ang hinihintay. Kausap ko, Mayor, because I always call him Mayor. Nag-meeting kami, ako sa Davao. Ngayon ba, may nag-uusap ba kayong dalawa ng administration ni BBM? Wala. Tapos sabi ko ganyan, kasi ako nakausap ng mga tao na para sabihin na, tutuloy ba natin ito? Sabihin na ganyan. Kaya hindi ko ma-accuse si Pangulong Duterte sasabihin niya ng takot na government or yung sasabihin ng revolution. Hindi. Because, I remember that January 2025, sabi niya, nagtatanong ang mga tao, sabi niya sa akin, alaman mo tayo lahat Pilipino. Pagka pa niyan, maraming masasaktan, maraming mamamatay. So, sabi niya, at pag ginawa natin yan, sabi niya sa akin, yung mga tao dyan sa labas, kung sino man, sabi niya sa akin ito, ang problema dyan, baka mamaya mali ang gawin at hindi natin makontrol. Mahirap. At least under, sabi niya ganyan, hindi mo naman, I don't like to dampen whatever is being pinag-usapan dahil siyempre, alam ko ang hinaindi ng mga tao. Pero sinasabi nga natin, sabi niya, sige ba, at least tayo, bansa may batas. We're governed by laws. Tayo, men of laws. Kaya sabat din na sundin. Yan ang kanya. Hindi siya naghangad ng mag-prolong ng stay, take over, kaya yung pagkuha niya sa kanya, hindi siya umalma because chaos at the airport, wala siyang even nung nasa Hong Kong, because the last time that I was with him was when we were in Hong Kong. Pauwi siya, pauwi kami. Nauna yata ako, hindi ko malaman pa sa pag-uwi niya. So, yan ang kanya na hindi. Tapos sinasabi na yung kandidato, hindi niya pinilit sintay, hindi na VP to run for president. Hindi niya kinuha niya. She could have won with Duterte's popularity. Pero sabi niya, napakahirap na trabaho ito. Sabi niya, mahirap ito, hindi ko man. Ayaw ko isusubong ko yung anak ko. Yan ang panamin. No? Marami akong may kwento sa inyo. We talk as father. Nag-usap kami niya. No? Inisa-isa, nagkwento, inisa-isa niya sa among all his children. Kaya tayo tinanong ko siya. Pero sabi ko nga, I cannot say that. Hindi ko pwedeng ikwento kung ano pinag-usapan namin dahil it is private. Pero yung pagkatao niya, ang gusto lang niya talaga para sa Pilipinas, para sa tao. Pinaglaban niya lahat. No? Yung kanyang dapat, alam natin, kung tumakbo siya, inilahan niya sa atin kung ano ang gagawin niya. Tayo bumoto. Ginawa niya. Anong ginawa natin? Siguro masasagot na rin niyo yun. Ano ang ginawa natin after ginawa niya yung pinagawa natin? Nung ibinoto natin siya, bigay natin ang mandato natin, yun ang utos ng isang bayanan na dapat niyang gawin. Ginawa niya. Ngayon, ano tayo? Ano po?
Hindi ako nabudol, hindi sa akin. Very well said. Nakakaiyak, ano? Alam ninyo, nung panahon po ng Pangulong Duterte, laging nagsisink in sa mind namin lahat at lagi mong dapat tandaan, when given a chance to serve, take advantage. Dahil hindi po lahat nabibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa bayan. Ito po ay isang blessing. Di po ba? And take advantage of your temporary position to do what is right. Kaya nga that time, meron siyang build program. And after the next administration, what happened? Budol program. Diba? Budol. Kasi, it's also a sign of parang napupolitika or insecurity. Di ba dapat pag maganda, ituloy? Pag pangit, ihinto? Noong panahon ni Duterte, walang nahintong maganda. Bagkos yung mga illegal, yung pangit, at hindi ka pakinabang sa ating bansa, yun lamang ang nahinto. Kaya nga dito mo makikita at matitimbang ang tama sa mali, ang kasinungalingan sa katotohanan, and of course, yung tapang at malasakit na ayaw ng mga alam niyo na. And that's the reason why we have problem now. Sinong nagdurusa? Taong bayan. Taong bayan. Laging ginagamit, pag sila po ay meron pong mga gagawin, tatampo, taong bayan. Ang taong bayan ay gasgas na salita at pangalan na. Bakit natin hindi panindigan na ang taong bayan ang dapat maging prioridad para sa ating paninindigan na labanan ng katiwalian? Lalong-lalo na, ang dapat unang ilagay natin sa ating isipan yung papaano natin pagtutulungan na tanggalin ang mga buhaya ng Pilipinas. At this time also, bago si Carab, kasi dapat magsasalita na si Carab, gusto ko lamang pong ipakilala sa inyo. Siyempre, alam ko yung iba kilala na. At salamat po sa pagbisita. Nandirito po ang Mayor ng Cebu City, si Mayor Mike Gama. Magbagay ka naman. And currently the Vice President for Visayas ng PDP Laban. National po yan. Magandang umaga o tanghali. May 5 minutes. Umaga. Pag hindi ito puso, ay ano kaya ang description? Galing ko lang sa airport. And then of course, irresistible yung sinasabi ko. Irresistible. And definitely with the distinguished panelists, you know what? This is the first time I ever heard from our chairman, Secretary Alfonso C. And of course, Lady D.A. Christine. And we've always been talking with Ben, Benny, and Rob. I came over. I don't want you to cry. But the most important thing, ako lang mag-isa, when push comes to shove, looking back on the issue of people's initiative, doon ang nag-upisa yung Calvario. Because I stood for Tatay Digong. An issue to rally permit. And just I'll be back for further question and answers. At the time, I called him on the day. Where are you, President Mayor? So, nandun siya sa Radisson. Siguro, sinabi niya sa akin, Mike, you did not have to go and attend the rally. And I told him, no.
I will be there and I will welcome all who were in attendance regarding that Maisog People's Initiative matter. So, the rest is history. And I told him, you're a warrior. I'm a warrior. Huwag naman lang mag-isa. Wala naman yung ibang mga nagpapaganon ni Tatay Digong. Wala lang. So the rest is history. I stood for him and I'm still here. Came all the way from the airport. Come what may. Hindi ngayon, kailan? Pag hindi tayo, sino? Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat, Mayor Mike Rama.